Okay? So, gana po may nakuha ho kayo. Okay. So, Christian property, the concept property is the principle of stewardship. Yung ownership sa mundo, which means property ownership, is the Christian principle of stewardship. Kaya, sabi sa akin, hindi tayo, libertarian tayo, sabi sa akin. Hindi Maya, libertarian tayo kasi dapat ito sinabi nila na may absolute right ka sa property mo. Sandali. Huwag tayo mag-extend to the point na para na rin tayong humanist na tayo na may-ari ng lahat. Malaya tayo sa intrusion ng iba, pero hindi tayo malaya sa pamantayan at kalooban ng Diyos. Kasi ang tunay na kalayaan lang ay nasa kalooban ng Diyos. Tayo'y pinapalaya ng Lord sa kasalanan para maging malayang makasunod sa Kanya. Naiintindihan natin yun? Amen. Pag sinabi ng Lord, malaya ka na, hindi ibig sabihin na malaya ka ng gawin ang lahat ng mga bagay sa buhay mo kahit mali. Malaya ka na sa kasalanan, pero you now belong to God. Amen. Ang sabi, hindi tunay na kalaya. Ayan, bakit? Susunod ka pa rin sa Diyos eh. Ang tunay na malaya, yung pwede kong gawin ng lahat ng gusto ko. Hindi ka malaya. Bakit? Hindi ka malaya sa sarili mong nasa. Hindi, malaya kang gawin yung gusto mo, pero hindi ka malayang gustuhin yung dapat mong gawin. Amen. Ulitin ko ang tunay na kalayaan, hindi yung malaya kang gawin yung gusto mong gawin, pero yung malaya kang gustuhin yung mga bagay na nais at tamang layunin ng Diyos sa buhay mo. Gusto mong mambabae na kahit di mo mga dami mong asawa, dami mong girlfriend, dami mo, malaya ako, hindi ka malaya. Bihag ka ng kasalanan. Gusto ko mag-drugs. Buong araw, gusto ko, balwal na tayo dito. No? Sa ilalim ng puti, lasing na lasing ka na. Umaga na, ilalim pa rin ng buwan. Lasing na lasing, di ba? Malaya mo pakialaman. Hindi ka malaya. Ikaw ay bihag ng iyong pita ng laman. Ang tunay na malaya is yung dating adik, dating palakero, dating magnanakaw na ngayon ay tumusunod na sa layunin ng Diyos nang malaya sa kanyang puso. Amen. It's the blessing of the new covenant. God gives you the desire to serve God. So, Christian property is the principle of stewardship. When we talk about the principle of stewardship, tingnan po natin ang ilang aspeto na yan. Stewardship, ibig sabihin, ang prinsipyo ng pagkakatiwala ng Diyos sa iyo. Lahat po tayo ay katiwala. Sabihin mo sa katabi mo, Hi, Cathy. Hi, Cathy. Ba't Cathy? Katiwala. Si Cathy, katiwala. At bilang isang katiwala, makikita natin the principle of stewardship talks about who is the true owner. It talks about responsibility, accountability. Isa-isahin mo natin. At the principle of stewardship is this, it has the aspect of reward. Ang steward, pag tapat, merong reward. Ang steward, alam niya kung sino ang tunay na may-ari. Ang steward, responsable. Ang steward, accountable. Ano accountable? Pwede mo accounting. Pwede mong isulit. Ano bang Tagalog na accounting? Bilangin ba? I-inventory mo, susulit, Alan, uwi ka. Saan ka nang galing? Bakit mo ko tinatanong? Bakit mo ko tinatanong? Wala ka tiwala sa akin? Hindi ka accountable pag ganun.
Di ba? Hindi mo, kung mahal mo ako, pagtitiwalaan mo ako. Eh, yung ginagawa ko siguro itong kalokohan. Ano? So remember that the earth is the Lord's and all it contains, the world and those who dwell in it. Psalms 24 verse 1. Okay? So tingnan ho natin yung the parable of the talents. No? It is a lesson on stewardship. It's a lesson on property. So meron pong isang master, tumawag siya ng kanyang 3 katiwala, binigyan niya ng, yung isa binigyan ng 1 talent, yung isa binigyan niya ng 2, at yung isa binigyan niya ng 5. Yung may-ari ng 5, ininvest niya. Pinalago niya, kumita ng 5. Yung may-ari ng 2, ininvest niya, kumita ng 2. At yung merong isa, gaya ng ginawa. Binaon sa lupa. Bakit? Kasi alam niya na babalik yung amo niya, pagbalik ng amo niya, hahanapin yung binigay sa kanya. Baka mawala. So isipin mo, tama naman. Tama naman kasi naging mabuti siyang katiwala dahil itinago niya, sinafekit niya, sinugurado niya na hindi mawawala. Ang sagot, mali. Bakit? Kasi nung bumalik ang amo, sabi niya, bakit mo tamad ka? You are wicked and you are lazy. Bakit? Kasi alam mo na ako ay nagbibilang sa hindi ko naman ibinigay. Ulitin ko ha. Na ako'y naniningil, hindi doon sa binigay ko, pero yung itinubo at nilabis ng ipinagkatiwala ko sa iyo. Susundan mo natin. Pag may pinagkatiwala pala si Lord sa atin, ang expectation ng Lord sa atin ay multiply. Pag ibinalik mo yan ng hindi tumutubo, tamad at wicked. Wicked, ibig sabihin, masama. Hindi karapat-dapat. So, ano mo ba yung mga binigay sa inyo ng Lord? Kaya isipin mo natin, ano ba yan? Kasi ganito ho yan eh. Kadalasan, may isip tayo na, ang ganda naman ng bahay, ng kapitbahay namin. Oh. Ang saya-saya naman ng pamilya nila, oh, nagmamahalan. Oh. Ang ganda-ganda ng ministry ng kabila. Oh. Uy, talagang ang ayos-ayos. Lipat na nga ako sa kanya. Uy, ang bless dun sa lugar na yun. Punta na nga ako doon, mga kapatid. Wala doon ang blessing. Ang blessing na sa Lord at nandoon sa binigay ng Lord sa atin. It's in the faithfulness. Sabi nga nila, the grass is not greener on the other side, but it is greener where it is watered. Kaya wag tayong inggitero. Hindi kasi hindi sa akin binigay yung tama eh. Ay, may paborito talaga tong boss ko, ay may paborito talaga itong magulang ko, ay may paborito talaga itong hindi binigay sa akin ng gobyerno nararapat sa akin. Huwag mong intindihin yung mga kahinaan ng iba, kung ginulangan ka, intindihin mo yung binigay sa iyo ni Lord. Kasi walang makakakuha sa iyo niyan kung si Lord ang nagbigay sa iyo niyan. And what do you need to do? You begin to cultivate it. Hello? Amen po ba? Amen. Yung mga tao na puro sisi, inggit, ganyan, walang ano yun. Hindi i-bless ng Lord yun. Kasi walang oras magtrabaho, kundi manggit-ngit. Binigyan mo na, nagre-reklamo pa. Kaya pag nakuha naman niya yung gusto ng iba, parang hindi siya masaya. Bakit? Nasa puso ang problema. So, ownership, sabi nga ho natin, ownership is, stewardship means ownership. We know that God is the true owner and we seek to be good stewards. Second is God has a reward and stewardship results to growth. Sabi mo dito, Matthew 25 verse 21, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things.
consequence ng, ano yan, stewardship. Ang covenantal relationship natin sa Lord may ethics at merong rewards. Aspeto yan ng covenantal relationship sa Lord. Gawin mo yung kalooban ko, bless kita. Pwede ka maligtas, tatigas ang ulo mo, maligtas ka pa din, pero hindi kaya i-bless. Amen? Meron mga tao nga, hindi naman kilala si Lord, pero ina-apply yung principle ng Panginoon. Ano nangyari? Binibless sila. Paano naman, pastor, yung mga yung mga magweweting, yung mga puro sugal? Huwag kayong mag-alala doon. Bakit? Si Lord ang bahala doon sa mga yun. Huwag niyong kaingitan ang gumagawa ng mali. Because they will have their time in the Lord. So, well done and good and faithful servant. Say that you have been faithful with the few, I will put you in charge with many. From the few, it became many. Okay? Next. 1 Corinthians 3:6-7, I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who makes things grow. So, ikaw ang nagtanim, iba ang nagtubig. Sino ang nagpatubo? Ang Lord. So, hindi ang nagtanim, hindi ang nagtubig ang mahalaga, pero siya may kapangyarihang magpatubo. Kaya huwag tayong magaling, masyadong mayabang. Lahat ng ako ngayon, sarili kong gawa to. Bakit? Nung naghihirap pa ako, may tumulong ba sa akin? Nalimutan mo. Nung umiiyak ka, tumatawag ka sa Panginoon, si Lord lang ang tumutulong sa iyo. Tapos sabihin mo na ikaw lang ngayon. Hello? There is no boasting for them who understands that they are mere stewards. Ang Lord ang nagpapatubo, ang Lord ang nagbibigay ng gantimpala. Uso kasi sa mundo yung credit grabbing. Ano yung credit grabbing? Yung hindi naman ikaw may gawa, pero sasabihin mo ikaw may gawa. Masakit ho yun, siyempre kung ikaw naghirap. Kaya nga naalala ko, sabi sa akin ni doktora dati, naku anak, pagka papasok ka dyan sa gobyerno, i-document mo lahat ang gagawin mo. Bakit? Aagawin sa'yo yan. Sabi, di kunin na lahat. Pero realize ko ba, ganun nga talaga. Kunin nila lahat yung, isa lang gumawa, ikaw lahat. Pero again, sabi nga natin, si Lord ang siyang nagpapatubo ng lahat. Kahit kunin ng yan, sabihin mo, well, it is all the Lord's. Next, another aspect of stewardship is remembering sanction. Mishandling of property leads to judgment. Sabihin po natin, judgment. Judgment. Nako. Ay, si Tita June. Ay, Tita June. Pogi, Tita June. Alright, so, sabihin mo natin, mishandling of property leads to judgment. May kaparusahan if we are not faithful. At sinabi ho dun sa parable of the talents, his master replied, you wicked, you lazy servant. So, you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Alam mo naman pala. Alam mo naman pala na I harvest, gusto kong umani sa hindi ko naman pinagtaniman. Ine-expect ko na ikaw ang magtatanim para sa akin. Hello? Alam mo naman pala. Kung ganun pala, you should have put my money on deposit with the bankers so that when I returned, I would have received it back with interest. Noong unang panahon kasi yung bangko hindi naman base sa papel. Sa wala. It's based on real wealth. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. So pinarusahan siya. Kinuha na yung meron sa kanya, pinarusahan pa siya. Because
of the mishandling of property. Mishandling of the gifts. Sabi mo, di mahirap lang kasi kami, hindi kami katulad ninyo na may binana. Sino dito ang kinararangal niya ang magulang niya? Kasi binigyan sila ng mabuting, pinalaki kayo ng maayos sa kamay. A good name is better than many riches. Ang mabuting pangalan ay higit na mas mahalaga sa anumang kayamanan. Yan ang sinabi ng salita ng Diyos. So meron kang pagsisimulaan. May mga taong tumutulong sa iyo dahil sa ginawa ng magulang mo. Ang punto ko dito is you do not need all the wealth of the world. You only need to have something, and I would guarantee you, kahit walang pinamana sa iyo magulang mo, kahit na hindi maganda pangalan mo, basta meron kang oras, meron kang buhay, may kakayanan ka, sabi ng Lord, then work. Apply your gifts and your time to the world around you, and I will bless you. I will make it grow. Okay? Responsibility of a good return. Sabihin nun natin, responsibility. Responsibility. Ano yung good return? Responsibilidad pala na pakitain natin si Lord sa buhay natin. This is to my Father's glory, that you bear much fruit. Wow! Proving yourself to be my disciples. Para kaninang glory daw ang pagiging mabunga? Sa Ama. Sabi niya, gusto ko kayong mamunga, you bear much fruit, so that you can prove that you are my disciple. Ang tunay na mga disipulo ng Diyos na mumunga. At hindi lang yan spiritual na bunga, mga kapatid. Hello? Sabi nga nila, panganak kang mahirap, di mo kasalanan. Mamatay ka na mas mahirap ka sa iyong pinanganak, mukhang kasalanan mo na yun. Walang pagbabago sa buhay mo. Proving yourself to be my disciples. Kalooban ng Lord na at nais ng Diyos, He expects us to be fruitful. Be fruitful and multiply and fill the earth. Be fruitful and multiply. Sabi ng Lord, hindi siya nakikiusap. Alan, binibigyan kita ng privilege na maging fruitful. Hindi, Alan, maging fruitful ka. Ganun ang utos ng Lord. Isaiah chapter 5 verse 4. Nagalit ang Lord sa kanyang vineyard. What more could have been done for my vineyard that I have done for it? When I looked for good grapes, why did it yield only bad? Ito, masama ang loob ng Diyos. Ano ba naman itong mga tao ko? Binigay ko na lahat. Kinuralan ko na lahat. Ano pa ba ang kailangan kong gawin sa inyo? Binigyan niyo pa rin ako ng bulok at pangit na kalidad ng ubas. Lahat binigay ko na sa inyo. So God was expecting a good return. Amen? Sabihin natin, taas natin mga kamay, sabihin natin, Lord, that I may give you a good return. I may give you a good return. Lord, sana kumita ka sa akin. Sana sulit ang investment mo sa akin, Panginoon. Niligtas mo ako sa aking kasalanan. Niligtas mo ako, tinuruan mo ako ng iyong salita. Binigyan mo ako ng mga tao na nagmamahal sa akin, nagtuturo sa akin, sumusuporta sa akin. Huwag mo nang intindihin yung mga nanggugulot di sumusuporta sa iyo. Lord, that I may give glory to you. Maging productive ako sa binigay mo sa akin. Amen? Gawin ka na masama ng tao, huwag mong gawa ng masama pabalik. Masama ang salita sa'yo, huwag mong susuklian ng masama. Good return eh. Tama po ba? Hello? Amen. Tinan mo yung katabi mo, sabi mo, pero ito, puro masama ang lumalabas dito. Pray natin, no? Bigay mo sa Lord. Lord, ano? Gamitin mo to, Lord, na motivation para lalo para sa iyo. Bigay ako ng good return.
Okay, ito na po. Pero nasa Bible ba, kasi lalo na ito, no, naririnig natin sa media yung usapin na, ang komunismo kasi, communism is an economic idea. So, hindi naman dapat yan masama. Binudburan mo lang ng konti ang ibig sabihin ng komunismo, pero ang sinasabi doon, wala kayong karapatan ng pagmamay-ari ng kahit ano. Private ownership, wala yan. Lahat yan sa taong bayan. Everything is owned by everyone. Question. Kaya yung galing yung katuruan na yan? O di sa katuruan ng demonyo. Hindi ko tinatawag yung mga tao ng demonyo, but that mindset is a demonic mindset. Why? Because the Bible specifically tells us that there is a property rights, which means stewardship. May binibigay ang Lord na pagkakatiwala sa iyo. At yung binigay sa iyo na pagkakatiwala ng Lord, dapat pinoprotektahan ng taong bayan yan. Pero, responsable ka rin dyan. Satanic mind. Yes. Kasi yung gusto mong kunin yung, sabi nga ni Papa Satanic mind, gusto mong kunin yung hindi sa iyo. Tapos, ikaw na ngayon ang nakaupo at kami ang gagawa ng equal sa buong mundo. Imbis na yung mas responsable, mas masipag, sila ang merong karapatang umani ng madami based on their faithfulness. And I will show you why. Saan mo natin sa Bible makikita ang property rights? Unang-una, ownership is in the Ten Commandments. Oh, Ten Commandments? Thou shalt own property. Hindi, ang sinabi ho, you shall not steal. Huwag kang magnanakaw. Bakit? Hindi sa'yo yan. Bakit? Merong ibang may-ari niyan. Bakit? Merong pinagkatiwalaan ako na iba dyan. Kaya mind your own business. Hello? Pwede bang nakawin kapag walang pagmamayari? Siyempre hindi. Di ba? Kaya nga, nakita niyo ho yung mga nag-occupy ng bahay ng mga bahay. Mahirap kami. Pasok kami dito sa housing project na ano. Hindi kami aalis dito. Bakit? Sa isip nila, amin ito. Bakit? Sa taong bayan ito. Pero hindi nila naisip na kaya nagawa yung mga bahay na yan na housing dahil may mga taong nagbayad. At yung mga taong nagbayad na yun, galing sa sariling hirap. Hindi naman nila ninakaw yun. Nakita po natin. Pero dadaan ka sa propaganda. So, you shall not steal. Is a proof that there is private property. What else? Commandment number 10. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife or his male servant, his female servant, his ox, his donkey, or anything that belongs to your neighbor. Wala naman sa Bible. Sa Bible, lahat tayo may-ari kasi sa Book of Acts. Yung Book of Acts, naghahanda sila nun for persecution. Kaya sabi kasi, pagsamasamahin natin ang ating ari-arian para mabuhay tayo. Pero tandaan ninyo, sino yung nagsama-sama? Yung mga covenantal communities. Hindi yung gobyerno ang nagsama-sama ng ari-arian na lahat. Amin na yung ari-arian ninyo lahat. Nakita niyo yung pagkakaiba? It was a privately shared thing. It's like cooperative. Ginawa nila, sige. Itong akin, iyan ang sa'yo. Para tayo, for example, nag-usap-usap tayo kasi gawa tayo. O, tawagin na natin si Senyor Aguila, si Senyor Aguila, si Jaymar, di ba? Pero it's a private enterprise. It was not forced sa kanila. Saan pa ho sa Bible? Kita niyo pa ho ito, ha? Imputability of ownership. Sabi ho dito, sa Exodus 21 verse 29, if however an ox was previously in the habit of goring its owner, and its owner has been warned, yet he does not confine it, and it kills a man or a woman, the ox shall be stoned, and its owner shall be put to death. Grabe. Ang sabi ho dito, kapag ang isa daw ox, ano bang Tagalog na ox? Ox. Parang yung malaking kalabaw. No? Kapag ang isang beast, no?
Nasa batas na rin, kahit sa batas natin ngayon, nandiyan yan. Kapag yan, pagala-gala, tayo po ito ha, pagala-gala yung ox na yan, at sinabihan ka na, uy, yung alaga mo na ox, gala ng gala, ito delikado yun, baka makapatay yun. And its owner has been warned, sinabihan ka na, itali mo yan, itago mo yan. Pero hindi mo ginawa, hindi mo itinago yung iyong ari-arian, at yun ay nakapatay ng tao, papatayin yung ox, pati na yung may-ari. Question, bakit nadama yung may-ari? Siya ang may-ari ng ox. Immutability of ownership. Ikaw ang may responsibilidad sa pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Nakita po natin, nasa Bible,